Yung episode natin today, pag-usapan natin yung bike ng isang 5'2 na biker. Let me repeat, 5'2 na biker. Kasi marami tayong kasama, especially sa Pilipinas, na very common sa atin yung mga biker natin is 5'2. Unfortunately, majority ng bikes natin are actually coming from other countries and they are basically designed, especially doon sa mga market na yun, like European, matatangkad sila. So it turns out, ang nangyayari, the moment that you purchase your bike, the next step na gagawin mo is what? Do you need a bike fit? Personally, I worry that the bike fit industry, small though it may be, is trying to convince us cyclists that we should have them. Tama kayo, bike fit. Di ba? Pagkuha nyo ng bike nyo, bike fit agad. Not other than that. Normally kasi, you're probably lucky na pag ang bike fit sa'yo is in-adjust lang yung bike. Pero most of the time, ano nangyayari? Pag bike fit sa'yo, marirealize mo malaki yung bike. So, ano yung susunod nun? Gastos. Kasi kailangan mo palitan upuan, kailangan palitan yung manubela, kailangan mo palitan yung cranks. So, yun yung pag-usapan natin ngayon. Para magkaroon kayo ng idea, ano ba yung difference ng custom-made na bike for a 5'2 guy versus yung mga off-the-shelves bike. Bike na pag-usapan natin today is bike ni Carlo, tropa natin sa CRZ. And ito yung best example ng isang made-to-measure bike. Bakit made-to-measure? 5'2 siya, so basically, nung binild yung bike na to, from the frame itself, naka-base yan sa height niya. Pag in-observe nyo ngayon tong frame niya, yung old bike niya, which is Elves, pinakamaliit 50. Ito 47. Tapos, what you will notice is, ang space ng stem niya between the head tube, naka-slam na, di ba? And ito yung isang magandang tingnan, mataas ang seat post niya. So basically, these are things that you can achieve pagka ang bike mo is made to measure sa mismong biker. And ang pinakasimpleng masasabi ko lagi na advantage nun is if ang bike mo is made to measure, you will not be worrying about bike fit. Kasi why? Yung bike is already fit before you even ride it. All you have to do is just to learn how to use it. And then basically you can save further cost. Kasi you don't have to replace the components. Why? The moment na binuo mo yung bike mo, you already pre-selected all the parts. Kung gaano kahaba yung stem, gaano kalapad yung manubela, gaano kataas ang seat post, gaano kahaba ang crank, etc. etc. And this is one good example ng isang very, very basic bike, pero it provides the purpose. Kasi if you will notice, hindi ito yung mga typical bikes na nakikita natin na very fancy. Kasi pag tinignan nyo, all mechanical siya, di ba? Ultegra yung RD niya, tapos yung chainring niya is stone, 52, and then paired with Ultegra din na crank. And then you will also notice na yung mga calipers niya are also not Ultegra. Pero, in a nutshell, it's a very basic bike, pero it allows the biker to enjoy biking having a custom-made or made-to-measure frame. Thank you. Pandemic biker, naranasan nyo din ba ang excitement? Ang excitement na makasama ang tropa. Nung panahon na yon, napakahirap maghanap ng bike. Minsan kung ano na lang ang natira, ay pwede na. Kaya lang, parang Pandora's box yan. May phases kumbaga. Phase 1, masaya ka na kasi nabili mo na. Phase 2, nabudol ka na at nag-umpisa ka na magpalit ng mga piyesa. Phase 3, pakiramdam mo pro biker ka na at hindi ka na mapakali sa fitting ng bike mo. At kung ano-ano pang reklamo na masakit sa katawan mo. Tropa natin ito sa CRZ. Kung ang height nyo is nasa mga 5'1", 5'2", baka meron kayo matutunan sa kanya. Pero before that, pag-usapan natin yung bike niya. So, si Carlo kasi galing siya sa Elves, di ba? Elves. Which is ano size? 46, 2XS. 46. Ano yung top tube nun? 46, then 50. 50. 50 top tube and 6 tube, 46. Okay. Ganito kasi historically, nung nag-bike si Carlo, pandemic biker ka rin, no? Oh, pandemic. Yun yung panahon na nauso yung road bike sa Pilipinas kasi wala tayong ginagawa. So, nung nagpunta siya sa store, after ng research niya, ang pinaka-advisable daw sa kanya na bike is yung pinakamali ng Elves, which is yung 50 yung stem. Ngayon, for a while, ilang buwan mo ginamit yon? Siguro mga 1 year. Almost 1 year. 1 year, no? Naranasan natin lahat bilang newbie
na akala natin ay masaya ang magbike until maramdaman natin ang sakit sa mga kasukasuhan. Bilang Pinoy kasi, very creative tayo and we love DIY or what everyone calls destroy it yourself, which is good. Ganun tayo nagiging independent. Pero along the journey, hindi natin ma-figure out ang tamang timpla. And we just accept the situation. Sabi nga nila, it is what it is. At sabi ng iba, kung masakit ang legs, padjak ka lang. Siyempre during that time, alam mo yun yung bike na fit sa'yo, di ba? Pero ano yung honest observation mo nung ginagamit mo yung ganong size na bike? Marami ako in-adjust nung binili ko yon. Sa totoo lang, gusto ko maaba stem. Kasi pogi ka nakikita doon, di ba? Ganda nakikita, maaba. Pero, naano ko, para kung si Superman ang haba. Then, nag-adjust na naman ako ng stem. Niliitan ko, 60. Tapos, parang kulang pa rin. Ginawa ko 50 para lumapit sa akin yung aking saddle, di ba? Tapos yung saddle ko medyo sagad dito. Bagkus, 2XS na yung elves ko ha, maliit na yun ha. Then yung seat post ko, ang pangit. Ganyan lang kababa. Kasi nga yung top tube ko 50, di ba? Sabi ko, parang hindi pa rin match sa akin. So niraride ko siya, talagang yung power ko, nasa dito lang. Dito, quads lang. Parang pati katawan ko sinasabay ko na para, di ba? Para yung power ko. Pero mabilis siya mapagod. Yun ang experience ko sa elves. I think makaka-relate kayo sa sinabi niya kasi so bumili siya ng elves na with the impression na kasya sa kanya. It turns out, syempre, dadaan tayo sa journey ng pagbabike sa tropa, gusto mo magmukhang gwapo yung bike. And then eventually, marirealize mo yung kagwapuan na yon magiging disadvantage kasi tulad ng sinabi niya, nagmukha siya Superman. Kasi bakit? From the very first start kasi, yung bike niya, malaki. Babalikan natin, 5'2" si Carlo, tapos 50 yung top tube niya. And then, naghaba siya ng stem. So, ang mangyayari is, lalayo yung hoods niya. So, tama yung sinabi niya, nagmukha siya Superman. Ngayon, connect natin siya dun sa third phase niya na sinabi niya, nung na-realize niya yung disadvantage ng modification na ginawa mo, nagliit ngayon siya. So, basically, nag-50 stem ka para lumapit. So, nandun na siya sa third phase ng appreciation dun sa bike fitting. Ngayon, matatandaan nyo, meron siya sinabi na nilapit niya yung upuan niya, sinagad niya. Bakit niya ginawa yun? Kasi pag di niya ginawa yun, ang layo ng upuan niya, kahit maikli ito, sa height niya na 5'2" at 50 top tube, pag gusto niyang i-engage yung muscles niya sa pag-pedal niya, malayo ang hoods niya. So yun yung summary ng experience niya before siya nag-made to measure. Ano nga ba ang made to measure bike? May pinagkaiba ba ang made to measure sa custom bike? Para kanino ba ang made to measure? At ito ba ang pinakamadaling solusyon sa mga Pinoy na di pinagpala ng height? Meron tayong isang option sa market ngayon which is what we called made to measure. Made to measure is totally different from custom made. That's a different discussion. Pero in a nutshell, made to measure is bubuin yung bike niya based on sa sukat talaga ng katawan ni Carlo. So it turns out na ang top tube dapat ni Carlo is dapat nasa 47 from 50. Kaya pansinin nyo, yung height ng seat tube niya ngayon mas mataas. If you recall a while ago, kino-complain niya na mababa yung seat tube niya na una. Mukhang BMX. Oo, pangit. Di ba pangit tingnan nun? Pangit. Parang hindi siya yung bike. Oo. Alam nila. Nagmumukhang BMX. Parang inira mo lang yung bike eh. Yeah, pero no offense ha, kasi alam naman natin may mga ibang road bike dito na ganun yung setup. No offense, pero basically that's just coming from a personal experience. Sometimes it's okay to hear those kind of comment, di ba? Probably like what he mentioned, from that kind of seat post, if you will observe 5'2", pero tingnan nyo yung seat post niya, mataas na. And then at the same time, na-address na rin yung challenge niya sa manubela kasi since umikli ang top tube ng bike niya, is mas abot niya ngayon ng hoods. And tama yung haba ng stem niya. And one of the things that you will notice sa bike ni Carlo ngayon is naka-slam siya. Di ba? Tapos, if you will also notice yung head tube niya, nasa 10mm na lang. So basically, it's really intended for his size na mas aero siya. So it turns out na kahit bakal yung bike niya, aero pa rin na lumabas, di ba? Oo.
Tulad ng kasabihan, work smart or work hard, mamili ka. Hobby lang naman ito, walang batas na pipigil sa kasiyahan ng isang individual. Sa usapan namin ni Carlo, tinapos ko ang aking huling katanungan kung ano ang mga napansin niyang kakaiba. Mula nang gumamit siya ng akmang sukat, mga bago niyang natutunan, mga bagay na dati pangarap lamang, at kung ano pa ang mga posibilidad na maaari pa niyang ikasaya. Nung nagpalit ka ng made to measure, did it actually help you improve your performance? Ay, mararamdaman mo siya, malaki. Alam mo bakit? Kasi lahat umaandar eh. Yung nga, tulad ng sinabi ko, yung muscle mo sa core number 1, nararamdaman mo. Nung unang ride ko dito, unang naramdaman ko ito, gumalaw to mga to. Talagang naramdaman ko yung aking core. Then, yung nga, yung sinabi ko rin na pag umawak ka na sa woods, itong dito mo, muscle mo rito sa tricep, tsaka ito, umaandar na yan. Nararamdaman mo siya. May power ka na dyan, may extra power ka na. Tapos, yung sa elves, ito lang ang namamaga sa akin. Ngayon, ito na umaandar. Pati itong calves ko. Talagang ramdam ko kung paano ko siya hilahin. Doon, hindi ko nahihila. Puro push. Hindi ko siya na-scrape, hindi ko siya ano. Kasi talagang hindi siya nakapit sa akin eh. Talagang, ngayon talagang kahit anong gawin ko, kahit anong nabobom, baga talaga, di ba, nakakapag-sprint ka. Nag-enjoy ka Kahit yan. sa ahon, makakapag-sprint ka. Pag nandun ka na sa top ng ano, kaya mo pa siyang sprint. Yeah. Palagi kang may reserve power. Ayos. Oo. Ayos. I think that's a very good observation. Kasi if we go back again do sa sinabi niya, nung nasa elves siya, ang ginagawa lang niya is push down. Pero when he shifted to a made to measure, if you realize from a layman's term, he started talking about muscle groups na ginagamit niya. Kasi since yung bike is fit sa kanya, mas capable na siyang i-engage yung mga muscle groups na kailangan niyang gamitin in terms of whatever terrain. Climb, sprint, flats. Meron kang palagi reserve power. Yes. Ayos. So hopefully meron kayong idea. Carlo is 5'2", 47 ang bike niya. Made to measure, it's not custom, it's made to measure kasi based yan sa height niya. And makikita nyo naman yung difference ng itsura ng bike ng isang 5'2" guy. Thank you. Okay, thank you, Okay. Sir Jan. Sige.